Pal naman, gagraduate ka na, di ba? So, Christine, di ba? So, na-miss mo ba si Sean, si Guzman, makapareha? Oh, super. Kasi the last time na nagka-work kami together was Reliebo. So, Tagal na nun, super, like a year ago, that's why na-miss ko siya ka-work. Bakit daw siya nawala? Saan po? Sa show, Oh my God, I'm not aware of that. Saan po? sa showbiz, sa Viva Max. Ay, yun hindi ko po alam. Hindi po ako makakasagot ng kung bakit po siya nawala. At wala siya ngayon, niya sinabi. Sino po yung manager dito ni Sean? Hindi ba kayo pareho na manager? Hindi ba pareho? Hindi ko po alam kung bakit wala po si Sean today. Nag-miss mo siya, mga love scenes niya. Si Sean is like a brother to Kaya nga, di me. ba? Yes, and I respect him so much. And every time na nagkaka-work kami together, we do it professionally. So huling pagpapakita mo na to, Christine. Yes po. Naku, mamimiss mo yung mga parts mo yan. We have Bernard Santos of Mind to Hello. My question is for Christine. Hello, Christine. So, since mag-graduate ka na sa Viva Max, no, what are the things that you are been thankful for and ano yung contribution ng Viva Max ngayon na as an artist ka na at makakatawid ka na sa mainstream media? Sobrang dami, and I am very grateful and thankful to Viva kasi without them, hindi ko alam if nandito ako right now. Binigay nila ang magandang path for me, binigay nila ako ng magandang career move, and yung mga pagpapasexy ko before, I just wanna clarify na hindi ko pinagsisisihan yun, but then super proud ako sa self ko na nagawa ko yun. And super grateful ako sa mga bosses sa Viva na binigyan nila ako ng opportunity, binigyan nila ako ng blessings, and pinasok nila ako sa industry nila para maging isang artista nila. And sobrang grateful ako kasi never nila akong pinabayaan since before. And up until now, sila yung pumasok sa akin dito sa mainstream, and marami pa silang plan in the future. So, sobra yung pasasalamat ko sa Viva, sa management ko, kala Boss Vic, sa lahat ng mga bosses sa Viva, sa lahat ng mga bumubuo sa Viva. Kasi without them, hindi ko alam if may Christine Bernas. But as an artist, ano yung mga bagay na natutunan mo na na-apply mo ngayon sa hosting mo sa work? Actually, sobrang sa real to me kasi kailangan like happy ka lang. So parang very different ako sa acting eh. So parang dito sa real to me, mas more on nalalabas ko yung self ko. But then naman ang daming na-i-apply lang sa self ko, how to be more sociable sa lahat ng mga tao, kung paano mo like respetuhin yung mga lahat ng tao, simula sa maliit hanggang sa mataas, kailangan meron tayo yan. And paano ka makisama sa kanila ng maayos, walang mahirap, walang mayaman, walang ganito-ganyan. Kasi sa work, sa pag-aartista, halos lahat kailangan mong pakisamahan. Utility, lahat, makeup artist, lahat ng mga bumubuo ng production, kailangan din talaga yung pakisama mo. So yun din yung na-apply ko sa Will to Win, since it's more on parang different siya sa ginagawa ko na pag-acting. So na-i-apply ko din doon na kung paano ka maging respectful, paano pakisamahan yung mga tao, paano mo rin sila mahalin. So yun yung mga natutunan ko po. And this is like second or third film yun ni Sean together, right? Yes. Ano yung masasabi mo na parang improvement nyo sa working dynamics na together or any discoveries pa kay Sean while working on this film? Si Kuya Sean, for me, super galing na actor. And hindi siya mahirap katrabaho. So before, nung nagka-work kami together, ilang beses na ata, the last one was yung Reliebo. So, sobrang professional niya, sobrang galing niya, alam niya yung ginagawa niya, alam niya yung character niya, and yun din yung nakita ko ngayon dito sa Salsa, na even
nawala siya ng ganun katagal. Like, na-maintain niya yung pag-acting niya. Like, parang hindi nawala, na parang siya pa rin talaga si Sean de Guzman. And very thankful ako na nakawork ko ulit siya right now sa pinakalas pa. Like, siya pa yung nakatambalan ko. And si Sean kasi talaga ang laki ng pinagsamahan namin yan. So parang every time, minsan nga may mga moments na lalo na kapag sa dance namin, natatawa na lang kami together kahit nag-date na si Derek. Kasi yung connection talaga namin ni Kuya Sean, para talaga kami magkakapit. So, super galing. Yung masasabi ko talaga is super galing na actor ni Kuya Sean. Thank you. Thank you. Thank you. That was Bernard Santos of Mind Looking Bro. Po, anong full name niya rin? Lovely. Lovely. Masyadong titillating yung title. Sinong gumawa ng poster? Pag biglang tingin, iba yung... Ako. But does anybody have a masturbation scene in it? That's what the S word means, eh. Abangan niyo po. Nasa movie siya. So, Christine, ano mga trigger mo para mag-decide ng tumigil sa pagpapasexy? Saka hindi ka ba nag-worry na mabawasan yung male fans mo? Hindi naman po, sir. Kasi personally, ako sabi ko, I don't wanna be stick like parang doon lang sa pagpapasexy. I wanna do more. Gusto ko lumabas talaga yung acting ko. Gusto ko na, kung yung mga tao na sumuporta sa akin before is sinusuport nila ako dito sa pagpapasexy ko, why not more if ever na tumawid ako sa pagpapasexy? Kasi sa nakita ko naman before yung mga veterano din nating actresses, nag-start din sila sa pagpapasexy, but now mas nakilala sila when nag-mainstream sila or nailabas talaga nila yung acting skills nila. So, parang natapos ko na po kasi I've done like parang 15 movies or sexy movies with Tita Max. So, hindi naman sa napagod ako, but then gusto ko mas makilala nila ako na hindi lang ako doon magaling. Like, kaya ko rin talagang ibigay yung acting ko, yung arte ko. Gusto ko makita nila na hindi lang ako sa pagpapasexy, but then hindi talaga akong talento na mataglay. Paano tinanggap ng mga diva bosses yung decision? Actually, yung mga bosses, since nung nag-will to win po ako kasi malaking impact din po siya na kasi parang hindi okay if tumawid ka na sa mainstream ako dito dito na sexy movies pa din. So parang sila nag-decide na hindi naman po ako yung nagsabi sa kanila. Sila naman nag-decide no, na okay na yan, na gawa mo na, tinatawid ka na namin. So, it's more on sila ang nag-decision sa career ko po. Napanood ko yung episode ng Will to Win kay Bubsy. Gulat na gulat ka nang nalaman mo yung dati siyang sex star. Kasi kinakabahan ako rin. Akala ko ako yung sasabihin. Sorry. Gulat na gulat po talaga ako kasi hindi ko po alam yung life ni Mama Bubsy before. So akala ko bata-bata lang siya, but then nung nalaman ko on air na yung life niya, sobrang laki ng respeto ko sa kanya that time. But then sobrang nagulat lang po talaga ako kasi hindi ko in-expect na ganun yung naging life niya before. Saka mas genuine yung ginagawa namin, di ba? Yes. Taling ko, kasi nga sabi ni Christine, last niya na to, anong ipinagawa mo kay Christine, direct, bilang last niya na to, na hindi siya makakalimutan ng mga Viva Max fanatics. Ang dami. Oh. Ang dami ginagawa. Sinulit natin. Ito yung feel na kung isa mong magaling na artist, nag-graduate na. Christine Which is good, di ba? So,
I've been saying this kahit na hindi po nakatrabaho si Christine sa mga previous press cons po. I think, yes, mention ko na Christine is one of those artista na magaling na pwedeng makakover, and it happened na. So, I'm happy for her, and masaya rin ako at very honored na makatrabaho siya sa kanyang project na to. So, yeah. Hindi mo maangal nung sa pinagawa. Wala naman po. Wala naman po. Actually, isa sa mga... Nung press con tayo last time, Okay. like 3 weeks ago yata yun sa kapitbahay. Natanong na po yan, siguro si Christine ba, ganito, ganyan. Ang hindi po, ang like yung sinasabi, si Christine is malakas kumain. Hindi lang naman si She's eating on the set. Ayun, Ganun. kasi mawawala. Pero yung angal, wala naman po. Mababawasan sa kain mo.